Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 215. Our verse for today is from Isaiah chapter 26 verses 3 and 4. Panginoon, bigyan nyo ng lubos na kapayapaan ang taong kayo lagi ang iniisip dahil nagtitiwala siya sa inyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon dahil siya ang ating bato na kanlungan magpakailanman. Again, Isaiah 26 ay isang awit ng papuri sa ating Panginoong Diyos. Ipinapakita ng verse na ito yung kahalagahan, yung kapayapaan at seguridad sa mga taong nagtitiwala sa ating Panginoon. Isang perpektong kapayapaan na nagmumula sa Lord para dun sa mga taong isineset yung mind nila sa ating Panginoon and patuloy na nilalagay yung confidence sa ating Panginoon lamang. Ibig sabihin ba nun wala nang paghihirap, wala nang problema, wala nang pagdududa? Meron pa din, pero ang kaibahan ay meron tayong kapayapaan sa gitna ng nangyayaring kalamidad, problema, paghihirap, at peace pa rin tayo. Ito yung perpektong peace na pinag-uusapan natin dito. The peace that comes from within. Hindi stable yung finances, yes. Hindi ka sure kung anong mangyayari in the future, yes. Nahihirapan ka, yes. Dududa ka or natatakot ka minsan, yes. But still, handa ka pa ring lumuhod sa Panginoon at ipagkatiwala sa Kanya ang lahat, knowing that all things work together for the good for those who love God. Dahil karapat dapat siya para pagkatiwalaan, katulad ng isang bato na hindi matinag-tinag. Hindi pa bago-bago ng isip, tapat sa Kanyang pangako, pinakamakapangyarihan sa lahat, greater than all our struggles and all our challenges na pinagdadaanan natin sa buhay na ito. Maraming tao madiskarte. Yes, maraming tao mga nagiging successful dahil sa sarili nilang karunungan. Minsan, may impress ka sa mga pinagdaanan nila sa buhay. But then again, kapag wala sa buhay nila yung Panginoon at puro sarili lang nila yung inaangat nila or puro kayabangan nila sa mga accomplishment nila, parang hindi pa rin kahanga-hanga yung mga ganitong klaseng tao. Kung ikukumpara natin sa napakamakapangyarihang Diyos, ay baliwala ang bawat diskarte, baliwala ang bawat yaman, bawat kapangyarihan natin dito sa mundong ito. Mas masarap pa ring manatiling humble kaysa sa mga tao na puno ng mga kayabangan sa buhay. The Bible says, God opposes to the proud and gives grace to the humble, na kung sino man daw yung nagmamataas ay siyang binababa at sino man daw nagpapakababa ay siya namang itinataas. That is the Jesus way. Ang sarap magkaroon ng kaisipan na kagaya ni Kristo, na bagamat siya ay napakataas, siya ay talagang makapangyarihan, pero ibinaba niya yung sarili niya. He became humble even dun sa pagiging obedient dun sa cross. Kung pagkukumparahin yung mga mayayabang na tao na walang Diyos at yung mga humble na tao na may Diyos, mas masarap pa rin na tularan yung mga humble na mga tao na mayroong Diyos. Kapag humble ka, maitutuwid ka pa ng Panginoon. Pero kapag mayabang ka, hindi ka na kayang ituwid. Kasi parang pakiramdam mo, alam mo na lahat. Kagaya ng mga Pharisee, di ba? Matuturuan tayo ng ating Panginoon. Makaka-receive pa rin tayo ng message from the Lord is kung ang bawat kayabangan natin ay i-break niya at hahayaan niyang maging humble tayo. Let's continue to trust God in every situation. Sabi nga, wag daw tayong manangan sa sarili nating karunungan. Patuloy tayo na magtiwala sa Panginoon even though hindi tayo sigurado do sa mga bagay na nangyayari. Patuloy na maglakad. We walk by faith, not by sight. Ang paglalakad na kasama ang Panginoon, hindi naman pinangako talaga na madali. Hindi laging madali ang buhay. Ang kagandahan, kahit na maraming problema, pero patuloy ka na nagtitiwala sa ating Panginoon, siya yung nag-guide sa atin. May Diyos o wala ay pares dumadaan sa problema. Mas maganda lang na dumaan sa problema na kasama natin ang Diyos kaysa hindi natin siya kasama. So the next time, kapag dumating yung pag-aalala, disappointments, failures, or yung mga bagay na hindi tayo sigurado kung ano yung mangyayari in the future, lagi nating ituon ang ating paningin hindi sa mga bagay na to, kundi dun sa may control ng lahat ng bagay, and that is ang ating Panginoon.
intentionally i-fix natin yung mata natin sa Panginoon kasi nandyan lagi ang mga problema. And kapag daig tayo ng mga pagbulong ng kalaban, di ba? Madidi-focus talaga tayo. Pero kung lagi tayong titingin sa ating Panginoong Diyos at kung gaano siya kamakapangyarihan, na siya yung may kontrol ng lahat ng bagay, laging lalakas ang ating loob na harapin ang anumang pagdadaanan natin dahil alam natin na kasama natin siya. Yung kapayapaan daw hindi nakadepende sa sitwasyon. Nakadepende ang kapayapaan kung nagtitiwala ba tayo sa ating Panginoon dahil ang kapayapaan ay isang pangalan. And para sa akin, ang pangalan na ito ay ang ating Panginoong Hesus. Maaring walang trahedya, maaring walang kaguluhan, pero hindi kapayapa. Meron namang mga tao na sa gitna ng mga trahedya, sa gitna ng mga kaguluhan, ay may kapayapaan sila. May kapayapaan tayo, knowing that our God is in control. Dahil tapat yung nangangako sa bawat isa sa atin. Makapangyarihan siya at tunay na hindi magbabago kailanpaman. Pasalamatan natin siya kung nagtitiwala ka sa Panginoon dahil siya, sabi sa verse 2, yung ating batong kanlungan magpakailanman. Sa mundong ito, napakaraming pwedeng kumuha ng atensyon natin. Pero lagi nating uunahin na mag-focus lamang doon sa ating Panginoon. Punuin nawa ng Panginoon ang ating mga puso ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Kapayapaan na nasa sarili natin, na nasa kaibuturan ng ating kaloob-looban. Ito yung kapayapaan na hindi kayang agawin ng kahit anong problema dito sa mundong ito. Let's continue to trust Him as we walk na matapat sa pagsunod sa kanyang mga pinag-uutos sa atin. Sa bawat paglalakad natin na kasama ang Panginoon, marami talagang problema, mga distractions, pero lagi nating ibabalik ang ating paningin doon sa ating kasama, and that is ang ating Panginoon. Nawa makita ng lahat sa bawat buhay natin na ito yung confidence ng mga tao na nagtitiwala sa katapatan ng ating Panginoong Diyos. God bless everyone, and nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.